100% bumibili. Di ba? Kasi natin, lahat ng nanonood ng TV, lahat na nakita ng commercial ng TV, hindi lahat yan bibili ng produkto na nakita nila. Di ba? So, imagine mo kung gagasto ang kumpanya sa ganyan, gagasto lang ng malaki. Pero hindi naman 100% mababalik yan. Kaya nga, ang mamahal ng produkto ng ibang mga kumpanya na makikita natin, di ba? So, dito nakatipid ang kumpanya, imbes na doon sa mga commercial model ibibigay yung bayan nila. Saan binibigay? Dito sa atin. Dahil tayo ang nag-i-endorse ng produkto natin doon sa mga tao. So, natural, pag wala tayong ma-endorse or wala tayong taong na-convince na mag-join o wala tayong na-explain na magandang produkto natin. So, natural, hindi magbibigay sa kumpanya, di ba? Yun ang kagandahan dyan. Nakatipid ng kumpanya at dito pa sa atin binibigay. Pag ma-explain natin ng maayos sa tao, pag may pakita natin kung gaano kaganda ang produkto ng B-Mobile. Diba? So ngayon, since nasabi ko kanina Team A at saka Team B, hanggang dyan na lang ba ako? Hindi. Kasi itong Team A at saka Team B, natural, gusto rin nila mag-business, diba? Gusto rin nilang kumita. Itong sa Team A ko, mag-invite din siya ng mga kakilala niya, mag-invite din siya sa mga kaibigan niya, o isi-share din niya yung produkto na na-discover niya. Pag mag-share siya, yun din, gawa siya ng Team A at Team B, magkakaroon siya ng, sabi natin, initial, sabi ko kanina, 1.5. Ito naman sa Team B ko, magkakaroon din siya ng, or isi-share din niya, magkakaroon din siya ng Team A at Team B. Kikita sila, ano mangyari sa'yo? May pairing bonus ka, 2 pairing bonus yun. Magkano matatanggap mo? 1,000 pesos. So on, and so forth yun. Kasi, sabi nga, duplication to. Itong duplication. Kahit sabihin natin na yung tinatawag namin sa worst case scenario, ano yung worst case scenario sinasabi? 2 kaibigan mo lang ang naniniwala sa'yo. O 2 friends mo lang ang meron pa sa Facebook mo. Yung 2 niyan, yun din, 2 lang din ang kaibigan nila, 2 lang din ang friends sa Facebook nila, yun, hanggang so on and so forth. Sabi ko, duplication, sabi natin, no? tigda dalawa. Alam mo, magkano kikitain mo sa isang taon? Basta walang photo lang, ha? Basta walang photo. Magkano kikitain mo sa worst case scenario? 2 lang ang na-invite mo mag-join sa business. Sa isang taon, magkano kikitain mo total? From first month to 12 months, 1.9 million. Diba? Imposible ba? Siguro, isipin mo imposible. Pero, pag isa-isahin natin yan, makikita mong hindi imposible. Makukuha mo yan 1.9 million. Basta, walang putol, every month, may movement na kada isa mag-invite ng tigda 2, kada isa tigda 2, so on and so forth. Ngayon, isipin mo, parang pyramiding yan Diba? Kasi pyramid, triangle Alam ko na, yan sa isip mo yan, nandiyan sa isip mo yan. Ang pyramiding kasi, yung tinatawag na pyramid, nag-associate sa mga scams, mga pyramid scams, mga ginagawa ng mga manuloko. Merong mga taong ganyan talaga. Pero, itong sa business na to, ang tamang term natin dito is multi-level marketing. Yung legitimate na networking is tawag natin multi-level marketing. Kasi ang pyramid scam na di ba? Pero, kung anuin mo yung triangle na form, kapag nakita ka ba ng organization na triangle ang form, illegal na ba yun? Scam na ba yun? Tingnan mo yung kumpanya nyo. Yung kumpanya nyo, tingnan mo. Ano ang form ng organizational structure ng kumpanya mo? Pinakataas, general manager, or CEO, sabihin natin, gano'n. Hanggang sa baba. I-form mo yan. Anong form yan? Triangle, di ba? Kahit sa simbahan, yung mga organization sa simbahan. Tingnan nyo yung organization nyo. Triangle din ang forma. Yung sa panggobyerno. Sa panggobyerno, tingnan mo lang. Presidente, Vice President, mga gabinete, hanggang sa baba, mga kapitan. I-form mo yan. Triangle ang forma niyan. So, ibig sabihin, kapag triangle, illegal ba? Hindi, di ba? Kaya nga, responsibilidad natin, sorry, hindi, lalo na sa mga itong klaseng negosyo, na, kumbaga magpa-franchise tayo o mag-attach tayo sa isang kumpanya, susuriin natin, responsibilidad natin, suriin kung itong kumpanya na to legitimate ba o hindi, totoo ba to o hindi.
Ngayon, tanungin ko lang sa inyo, itanong ko lang sa inyo, itong Smart, Sun at saka Globe, mga scams ba yan? O itong Sun, Smart at saka Globe, papayag ba sila na makipag-partner sa scam na kumpanya? Yun na lang pag-isipan nyo, di ba? So yun ang ino-offer naming business para sa inyo. Ngayon, i-share ko naman sa inyo kung ano yung mga tanong na na-encounter ko dati. Isa dyan yung ano, paano yan pag B-Mobile member na ako? Yung mga kapitbahay ko, mga B-Mobile member na rin. Sino pang customer ko? Sino pang pagbibintahan ko ng produkto ko? Di ba? Sige, tingnan natin, sabihin natin, nakikita mo yung mga kapitbahay mo, puro V-Mobile members na, puro nagkakaroon ng discounts na, puro nagtitinda. Ngayon, since nalaman mong ganyan na sila, ayaw mo na rin bang sumali? Ayaw mo na bang sumama sa kanila? O ayaw mo na bang magkaroon ng ganito negosyo? O sige, sabihin natin ayaw mo. Nalulod ka ba ng cellphone mo? Hindi. O, kapag nalulod ka ng cellphone mo, saan ka maglulod? Sa kapitbahay mo. So, sino nakakuha ngayon ng discounts? Sila. Di ba? So, actually, ito, ginawa to talaga para sa pamilya natin. Para sa mga anak natin or sa mga relatives natin. Sa ano lang, inside the family lang. Malaking savings na ang makukuha natin. Kahit sabihin natin, isikan priority naman yung paglulod mo o pagbibinta mo sa labas. Di ba? So, malaking savings din. So, hindi ko naman actually lahat masasagot kung ano yung mga katanungan kasi video lang ako recorded na to Saka hindi ko masabi lahat kasi hindi naman na sa atin lahat yung oras. Ano ko lang, kung may katanungan kayo, itanong nyo lang sa tao nagbigay sa iyo ng video na to or itong mga numero na nandito or itong email address na nandito sa harap nyo, mag-send lang kayo ng message sa akin, sasagutin ko sa makakaya pa kung ano yung mga katanungan nyo. Hanggang dito lang po. Ang masasabi ko lang, isang maliit na investment lang to na malaking potensyal para sa atin, extra income para sa ating mga FW at pwede rin sa mga relatives natin sa Pilipinas. Maraming salamat po.